Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, binabati ko po ang ating kapitan. Mga kasamahan kong kagawad, magandang umaga sa inyo. Sa ating panauhing pandangan, DILG, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa mga kawani ng ating barangay. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong laging pagmamalasakit sa ating barangay. Kahit ang inyong sinasahod ay kakarampot lamang. Maraming salamat sa inyo. Sino ba? Sa ating pong kapulisan, magandang umaga po. Sa mga HOA officers na nandito po ngayon, magandang umaga po. At maraming salamat nga po pala sa mga dumalo itong birthday ko. Maraming salamat po sa inyo. Ito na po ang inyong pinakihintay na report. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa atin pong mga panawin at lahat po ng dumalo ngayon. Magandang araw po. Ako po si Kagawad Edwin Gabriel, Chairman po ng Committee on Public Works. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy ang aming monthly road clearing operation tuwing unang linggo o ikalawang linggo ng buwan. Kasama po ang sangguniang barangay at iba pang kawani ng barangay. Ay amin po pinapaalalahanan at pinagsasabihan ang mga magtitinda at magninegosyo sa kahabaan ng Pandi hanggat Provincial Road na iayos ang kanilang mga paninda at produkto upang hindi po maharangan ang bangketa na siyang daanan ng mga tao. Gayon din po ang mga pumaparada ng mga sasakyan at motorsiklo na namimili upang hindi po nagdulot ng traffic. Meron din po kami barangay enforcer at mga barangay tanod na araw-araw na po nag-duty sa kahabaan ng Provincial Road upang gumabay at mag-assist sa mga sasakyan at sa mga taong namimili. Ang aming pong 29 na mga CCTV nakakabit sa bawat sulok ng ating barangay ay gumagana po lahat upang makatagdag seguridad sa aming mga nasasakupan. Gayon din po ang mga street lights at mga solar lights. Nakapagkabit po kami ng street lights sa kahabaan din po ng AC Parulan Street papuntang Lawang Bato, sa Virginia Ramirez Cruz Road, sa Sitio Balanga at sa Pandi Bustos Road hanggang boundary ng Barangay Bagong Barrio. Amin din po tinatambakan ang mga lugar sa mga sitio ng mga mapuputik at mga kalsada po na uka-uka upang maiwasan ang mga aksidenteng maaaring mangyari. Naipaayos na din po ang mga harang sa kalsada sa may kanto papuntang Bagong Barrio at Kakarambatan. Ito po ay aming nilalapatan ang kalsada at nilagyan ng bakal para proteksyonan po ang mga sasakyan at mga truck na nahuhulog sa kanal. Naipaayos na din po namin ang mga problema ng tubig na naiimbak sa may tapat ng parokya ng Santo Cristo sa pangunguna po ng aming kapitan, Aldibas Rosilio at ng Sanggunian. Palakpakan po muna natin. Gamit po ang sariling pondo ng barangay ay naiayos ang drainage canal sa harapan ng simbahan at napagduktong ang drainage canal sa mga kanto po ng Silimbata Provincial Road. Sa tulong din po ng ating congressman, Kagalang-galang Doming Rivera ng Sibak Party List, ay naiayos na po ang drainage canal sa gawing kaliwa po
ng Pandi hanggang Provincial Road. Gawa na din po ang extension ng Sinimbata Multi-Purpose Building sa Barangay Hall, at ito po ay sa tulong naman ng ating congressman at ngayon po ay mayor ng bayan ng Giginto, Congressman Mayor Ambrosio Boy Cruz Jr. Maraming salamat po. Sa ngayon po ay dito po muna, umasa po kayo. Ang Sangguniang Barangay ng Sinimbata ay patuloy na kikilos at nagsiservisyo po sa inyo ng tapat. Ako po, muli po, si Kagawad Edwin Gabriel ay patuloy na magsiservisyo sa inyo. Maraming salamat po. At pasasalamatan ko din po pala ang ating Kagawad Marlon Martin. Pag ako po ay hindi ko nakagampanan ang aking tungkulin at ako po ay nasa trabaho, siya po muna ang pumapalit sa akin sa mga ginagawa dito. Palakpakan po natin ang ginagawa nyo. Salamat po sa inyo lahat. May pinagpilit nga ating pala si Consel Marlon kanina. Hindi daw pwede salamat lang. Napapagod din siya, nagpapakain daw siya ng mga biro lang, biro. Maraming salamat po, Kagawad Edwin B. Gabriel. Ngayon po, sunod na po natin ang ating pong Kagawad, Chairman ng Committee po on Health. Wala pong iba. Ginagalang Kagawad Orsino B. Bascosilio Jr. Magandang araw po sa ating mga panawin, DINT, PNP, at sa BFP, at sa lahat po ng narito ngayon. Ako po si Kagawad Orsino B. Bascosilio Jr., Chairman po ng Committee on Health. Sa ngayon po ay patuloy ang pagbibigay natin ng serbisyo ng pangkalusugan sa ating nasasakupan. Sa pangunguna po ng aming kapitan ng mga sanggunian, mga barangay health workers, LLN, at mother leaders, at lahat po namubuo ng Barangay Nutrition Council, ang mga sanggol, mga kabataang maagang nagbuntis, mga malnourished na bata, mga senior citizen, mga buntis ay amin pong minomonitor upang mabantayan po ang kanilang kalagayan at pangkalusugan. Ganyan din po ang mga residente ng aming barangay na nangangailangan ng tulong pangkalusugan. Kami po ay nagsasagawa ng mga feeding programs, mga pagbabakuna at mga pagtitimbang. Namamahagi din po kami ng mga gamot at vitamina. Narito po ang mga programang naisagawa. Quarterly meeting po ng BNC o Barangay Nutrition Committee upang mapag-usapang mga dapat gawin pagdating sa kalusugan ng mga kabarangay. Periodic intensification routine of immunization o PERI. Buwan ng immunization para sa mga bata. Libreng tuli. HPV vaccine, second dose para sa 9 to 14 years old. Mga operation timbang, medical caravan, medical distribution, bahay-bahay na pamahagi ng vitamin A, pagbabakuna sa Village 1 at sa Villa Luis. Kasama si Nurse Gustav at mga BSW. Medical and dental check-up sa mga batang malnourished. Prenatal check-up at PTB service. Mga kasama ang BHW at mother leader. PIPAD at pamahagi ng hygiene kit at halamang gulay sa mga batang malnourished. Supplemental feeding, adopt a child program at adopt a pregnant woman. Height and weight providing sa mga mag-aaral na daycare. Umasa po kayo na patuloy kaming sumusuporta sa mga programa pagdating sa larangan ng kalusugan. Maraming salamat po sa inyo lahat.
Maraming salamat po, Kagawad Rosino Bibas Consider Jr. Ngayon po, tinatawagan po natin ang ating pong Kagawad, Chairman ng Committee on Environment, wala pong iba, iginagalang Kagawad Angel M. Cruz. Thank you, sir. Sa amin pong hindi masyadong kagaling ng kapitan, sa aking mga kasamang kagawad, at sa lahat po ng mga anak ito. Huwag na po kayo tumingin sa akin, makinig na lang kayo. Kasi baka po kayo masilaw. Doon po lahat kayo nakatingin, wag dito sa akin. Ito na. Pagbati po sa isang magandang araw sa lahat ng ating pong mga bisita. Ako po si Kagawad Angel M. Cruz, Chairman ng Committee on Environment. Sa ngayon po, ay tuloy-tuloy po ang aming ginagawang weekly cleanup drive. Kasama po ang sangguniang barangay, ang aming mga garbage collector, mga street sweeper at ang mga kawani ng barangay. Ito po ay ginaganap namin tuwing Sabado sa iba't ibang sulok ng aming lugar. Bukod po sa weekly cleanup drive, ay may mga gawain din po kami na araw-araw po nagwawalis sa mga lansangan upang mapanatili ang kalinisan. Pagdating na rin po sa sitwasyon ng mga basura dito sa aming lugar, ay masasabi ko po na nasa ayos ito. Sapagkat kami po ay may sariling garbage truck na umiikot upang maghakot ng mga basura. Tuwing Lunes po ay sa Pandibilid 1, Martes po ay sa Villa Luis, Miyerkules po ay sa Sitio Balanga at Proper. At araw po ng Sabado sa Proper din po. Nagsasagawa din po kami ng mga pag-grass cutter sa iba't ibang lugar dito sa ating barangay. Sa pangunguna po ng naming kagawad na si Edgar F. de la Cruz, ay ilang kawain ng barangay ang aming pong natatabas na damo at aming pong nilalagay sa composition area. Sa tabi po ng aming barangay hall, mayroon din po kaming gulayan sa barangay na kung saan ang ilang inaani po dito ay nagagamit namin panahon sa mga lutuin sa barangay. Tuloy-tuloy din po ang aming pangungulekta ng mga eco-bricks at ito po ay pinapalit namin sa tanggapan ng Menro Pandi na mga goods gaya ng mga noodles, dilata, mga bigas at kung minsan ay dishwashing liquid. Isa din po sa proyekto namin sa eco-bricks program ay ang naipagawa namin pader sa harap ng Villa Luis Daycare Center. At ito po ay gawa sa mga eco-bricks. Nakikiisa din po ang aming barangay sa paggawa sa programa ng Menro Pandi. Nakabihirang kabuhayang Diyos on Wheels na ginaganap sa Pandi Village at Villa Luis. Nagpapagawa po din kami ng mga tarpaulin at inilalagay namin ito sa mga pili at mataong lugar upang magbigay babala at magsabi sa aming mga kabarangay ng tamang pagtatapon ng basura, tamang paghiwa-hiwalay ng mga basura, pagbabawal ng pagsisiga at pag-alala ng araw ng hapon ng aming garbage truck. Namamahagi din po kami ng mga bilhing gulay at halaman at mga batang kulang ang timbang. Kinukuhanan din po namin ng monthly report ang lahat na nagmimay-ari ng junk shop upang ma-monitor po namin ang kanilang mga waste diversion. Sa ngayon po ay masasabi ko na maayos ang aming mga ginagawa pagdating sa pangangalaga ng kalikasan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Kagawad Angel M. Cruz. Sunod na po natin ang nag-iisa po nating babaeng kagawad. Ang chairman po ng Committee on Education, wala po iba, ang ginagalang Kagawad Lorna B. Velasquez.
Kita niyo pa ba ako? Tayo ka. Nakatayo na po. Magandang umaga po sa lahat ng narito. Magandang umaga sa lahat po ng empleyado ng barangay. Magandang umaga rin po sa ating mga bisita, senior citizen, HOA, ng Village 1 at ng Villa Luis, sa Sangguniang Barangay at sa Sangguniang Kabataan. At ganun din po sa ating DILG. Ako po si Kagawad Lorna, nahanda na pong mag-report. Hindi makita. Ako po si Kagawad Lorna, nahanda na mag-report ng mga kaganapan at programa sa ating barangay sa edukasyon. Nakiisa po kami sa mga sumusunod na aganapan. Siling Bata Child Development Center Distribution of Certificate. Pamamahagi ng mga school supply sa mga daycare student. Pamamahagi ng mga mountain bike sa Virginia Ramirez Cruz National High School at sa Matias Elementary School. Nagsagawa rin po ng urban gardening sa Pandi Village 1 sa pangunguna ni Teacher Ruby de la Cruz. Noong September 20, 2025 ay ginanap po ang exit conference on the recognition of Child Development Center and workers. Ang nagkamit po ng level 1 na ating daycare ay ang Pandi Village 1B sa pangunguna ni Teacher Bea Evio. At meron pang isa, Siling Bata Proper sa pangunguna ni Teacher Jessa Punayon. At ang nagkamit naman po ng level 2 ay ang Pandi Village 1A na pinangunahan ni Teacher Joy Ras. Meron pa tayong isang level 2, Villa Luis B sa pangunguna ni Teacher Vanessa Risa de la Cruz. Ako po kasama sa Sangguniang Barangay ng Siling Bata ay lagi nakasuporta sa mga gawain ng edukasyon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kagawad Lorna Velasquez. Sunod na po natin ang ating pagkagawad. Ang chairman po ng Committee on Peace and Order, wala pong iba, ginagalang Kagawad Marlon R. Martin. Kanta ka. Sama ni JP Mendoza. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating banawin sa kanilang DILG. Magandang umaga po sa ating kapulisan. Sir, magandang umaga po. At sa inyo pong lahat. Isang magandang araw po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga panauhin, mga empleyado ng barangay, sa presidente ng pamunuan ng HOA ng Pandi Village 1. Ako po si Kagawad Marlon R. Martin, chairman po ng Committee on Peace and Order. Sa ngayon po ay masasabi ko na maganda ang feedback o komento na bumalik sa aming pagsiservisyo. Sa aming mga nasasakupan, sa pangunguna po ng aming Kapitan Aldi Vasconcelio, ako po, inyong lingkod, ang aming Hepe, Corazon Tenyesa, at ang 3 deputies, at sa lahat po ng mga barangay tanod na nagbabantay araw o gabi. 24 oras po silang mapanatili at katahimikan at kaayusan dito sa aming lugar. Hindi po namin pinababayaan na walang tao ang ating barangay. Upang sa gayon, patuloy po ang pagsiservisyo at mabilisang aksyon sa lahat po ng mga taong nangangailangan ng ating serbisyo.
Hindi po namin nawawala. Pagsabi naman po ng gabi ay patuloy po ang ronda ng aming mga tanod. Regular po yan. Kami po ay bumili ng mga kagamitan ng aming makatarungan upang maging mapakinabang ang aming mga pagsaservisyo. Gaya po ito ng mga pito, batuta, raincoat, na mga gagamit ng mga ating katanaran, sombrero, flashlight at two-way radio. Madaling makaresponde kung pinakailangan. Ang amin naman pong mga service patrol mula po sa tricycle, motorstar, trike at mga emergency vehicle na ay nasa maayos na kondisyon upang patuloy na makapagbigay ng serbisyo sa mga mamamayan ng ating nasasakupan. Pagdating naman po sa seguridad ng mga batang mag-aaral sa Virginia Ramirez High School, kami po ay talaga ng mga barangay tanod, lalo na po tuwing oras ng pasukan at uwian ng mga batang estudyante. Tuwing araw naman po ng linggo, minsan po ng parokya ng Santo Cristo ay may mga barangay tanod din tayong mga nakadeploy. Talagang para sa maayos na kondisyon, daloy ng trapiko. Sa kahabaan naman po ng Pandi, Angat Road, ay po yung sa Talipapa, meron din po tayong mga tano doon upang mapanatili na maayos ang daloy ng trapiko. Buwan upang mapag-usapan at maisaayos ang pagsaservisyo. Plano din po namin susunod na taon ay magdagdag pa ng mga tanod sa ating barangay. Yun po ay marami pa kaming sinusulong pa rin po para magkaroon sana na mas maayos pa at kung paano mapapatatag yung pagdedeploy ng mga tanod, lalo na po sa ating mga pabahay. Kaya po sa aking report, kumapunan niyo po, medyo magulo. Kasi sinasummarize ko po yung aking report para may panintindi ko sa inyo at ma-explica ko sa inyo kung ano yung mga nilalaman nitong aking report. Sa katunayan po, sa ngayon, meron pa akong mga batas pambarangay o ordinansa na sinusulong para po sa ating mga kabataan. Pwede po ba? Pwede po. Ito po kasi yung mga ordinansa na aking sinusulong ngayon dito sa sangguniang pambarangay, lalo na po sa ating kapitan at sa aking mga kasamaan. Maasa po ako at hari nawa ay maaproban. Una po pong ordinansa, ang pagbabawal sa mga minor na nagdadrive ng motor. Kagaya po dito sa Virginia High School, kumampunan niyo po pag kami pasok, napakadami ng motor. Bakit po nandyan sa labas? Bakit po nakapila? Kasi po, nagkaroon na rin po ng aksidente ito. Kaya, aksidente ng mga kabataan, kaya po naisipan yung ordinansa niya. Ordinansa po ng one-way route. Simula po sa Alphamart, papunta po doon sa Mamerto Pascual Street, going to Bagong Barrio. One way po tayo kada rush hour. Yun lang naman po rush hour. At yung one way route din po patungo sa Matias Elementary School, dito magmumula sa EC De Leon Street
patungo ng Santo Cristo Church. Ito po all vehicle one way. Pati po kahit po single, hindi po natin hahayaan makapasok. Kaya ko po ito binasa sa inyo sa ngayon, pagkakataon na rin po na malaan ng ating kabarangay na meron po tayong mga ordinansang isinusulong dito sa ating barangay. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Kagawad Gordon R. Martin. Ngayon po, sunod na po natin ang ating pong Kagawad, Chairman po ng Committee on Agriculture and Disaster, wala pong iba, ginagalang Kagawad Edgardo F. de la Cruz. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kasama sa sanggunian, sa pangunguna ni Gab, sa ating mga panauhin, kay Ma'am Baby, Ma'am Titas, sa lahat po sa inyo, sa ating pong kapulisan, Panguluhan ng HOA, ng Villa Luis at Village. Maraming po salamat sa inyo sa pagbibigay oras nyo para makadalo sa ating barangay assembly. Edgar de la Cruz po, Kagawad ng Agriculture and Disaster. Narito po ang mga kaganapan sa aming barangay na amin pong natagunan. World Wildlife Program and Communication Awareness. 5 Prevention Month and Paralympic. Kasama po ang masipag nating Kagawad Marlon Martin at mga piling barangay tanod. Nakuha po natin ang award na Most Disciplined Team. Mga public hearing po, application for reclassification of land use from agricultural to industrial at from agricultural to residential. Pagpupulong kasama ang Department of Agriculture, Region 3 sa pangunguna ng Municipal Technician Sir Cedric Dionisio at ng aming butihing kapitan. Pagsasagawa ng seminar sa Panti Village 1, Coverport patungkol sa disaster risk reduction management, katiwang po ang Santo Cristo Kooperatiba. Pagbisita ng Sangguniang Barangay kasama ang Municipal Risk Reduction Management sa pangunguna po ni Sir Ram Austria sa mga residenteng apektado po ng baha sa Villa Luis. Pamamahagi ng mga food packs sa mga binahan lugar at apektado ng bagyo sa Villa Luis. Kasama po ang ating buting Congresswoman, Attorney Agay Cruz. Patuloy din po kami nagtatanim ng mga halaman at puno sa ating kapaligiran, lalo na po ang mga malunggay na po pwedeng pakinabangan ng ating mga kabarangay. Tuloy-tuloy din po ang programa namin sa pagbabakuna sa mga alagang hayop, gaya ng aso at pusa. Ibig ko rin pong ipaalam sa inyo na yung ating pagbabakuna sa 22 po matuloy para pong Miyerkules yun. Sana ho hindi maulan. At kung sakali man ho na inyong mga aso at pusa hindi nyo madadala, i-message nyo po ako para po maihingi ko ng bakuna. Kami po dito sa barangay ay 24 oras nagbabantay upang mamonitor po ang kalagayan ng ating mga kabarangay nitong mga nagdaang bagyo at kalamidad. Yun lamang po at patuloy po kayong umasa na aming pagbubutihan pa ang aming pagsaservisyo sa ating barangay. Isang magandang umaga po muli. Nakakabahan po yung lahat. Maraming salamat po, Kagawad Edgardo F. de la Cruz. Ngayon naman po, para sa pag-uulat po ng financial status ng ating barangay, natawagan po ang chairman ng Committee on Appropriation, wala po iba ang ginagalang Kagawad Jose B. Leul. Wait tayo.
Uwi na tayo, lakwenta to. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo-lalo na ang ating panauhong pandangan, sa ating pong DLG, sa pulis, sa ating kapitan na napaka-sipag, at sa aking mga kasamang kagawad, sipag din. At sa mga kasenyor, magandang tanghali po sa inyo lahat. Tanghali na o Umaga pala. Ako nga pala si Kagawad Jose Bihol. Ako yun. Kumiti nga po dito. Nag-uulat po sa inyo ngayon. Kalagayan ng panlalaki ng ating barangay. Narito po ang ating pong sekretary. At siya po ang paliwanag po dito ha. Alam mo na. Sa inyo ba? Ako. Sige na. Unahin po muna natin ang ating mga naging collections as of September 2025. Noong January po, ang ating pong CTC o Community Tax Certificate ay karoon po ng 82,894. Ang clearances po ay 184,600. Ang check donation po ay 5,050. Summarize ko na lang po as of September 2025. Ang ating pong Community Tax Certificate collections ay umabot po ng 151,856.36 centavos. Ang sa clearances naman po, 544,790. Ang check donation po ay umabot po ng 21,050 pesos. Sa kabuuan po, ito po ay may 620,718.18 centavo. Ito po pala yung ito po yung ating budget for the year 2025. Para po shares in capital real property tax 350,000, shares in community tax 200,000, clearance and certification fees 435,000, national tax allotment 16,177,207. Ang ating pong subsidy from local government unit ay 220,000. Ang kabuuan po natin budget para sa taon 2025 ay 17,182,207 pesos. Narito po ang kalagayan naman po ng ating financial sa ating barangay. Para po sa personal services, meron po tayong area na 2,820,000 as of September 2025 ay meron na lang po tayong balance na 705,000. Sa mid-year bonus ay ganun na, nawala na po. Sa ating naman po MOOE o maintenance and other operating expenses, ang traveling expenses po from 100,000 ay meron pa po tayong 50,060 pesos. Sa training expenses, meron pa po tayong 80,200 pesos. Sa other supplies expenses, meron pa po tayong 57,000. Sa accountable forms, meron pa po 13,200. Drugs and medicine expenses from 100,000, meron pa po tayong 50,000. Sa fuel, oil, and lubricant expenses from 300,000, ang natitira na lang po natin ay 80,284. Sa other supplies, yung 300,000 po natin ay wala na po. Yung water expenses, from 25,000 budget, may natitira po tayo 19,358. Sa electricity expenses po natin, from 350,000, meron na lang po tayo 32,711. Sa internet subscription po natin, 60,000 ang original fund, meron po tayo 31,200. Sa other general services, meron from 384,000, 96,000 na lang po. Sa ating pong repair and maintenance, transportation equipment, 250,000, meron na po tayo 68,030 pesos. Sa fidelity bond premiums, 35,000, meron na pong 11,394. Representation expenses,
250,000, meron na po 139,130. Sa donations po, aid to indigent from 250,000, meron pa po tayong 216,000 pesos. Aid to senior citizen, PWD waiver program, 171,822 po ito. Aid to barangay volunteers, ito po yung mga honorary allowances, meron po po 951 pesos. Sa development fund naman po natin, sa ating po installation ng CCTV, naibid na po natin yung 500,000. Sa rehabilitation of MRF o Material Recovery Facility, from 100,000, may natitira po kong 50,000. Ay, pang-purchase po natin ng land, yung 1 million po, buo pa po, hindi po tayo nakakabili ng lupa. Regrabeling po, from 400, meron po tayong 200,000. Improvement of signages and public transport, from 300,000, meron pa po 129,000. Sa 5%, BRRDM fund po, 70% po nito preparedness po. Sa procurement of value supplies and materials, from 300,000, meron pa po tayong 125,000. Early warning designs, from 170, buo pa po siya 170. Rescue equipment tools and PPE and supplies, 131,000, buo pa rin po siya. Sa quick response po, quick response fund, 257,733, buo pa rin po siya. Sa SK fund po, 10% po ng ating kabuang budget. SK fund po ay 1,718,220 pesos and 70 centavos. Yan lang po at maraming salamat. Nahihirapan nga pala talaga. Number. Alam po. Ituloy na po uli natin para naman po sa SK accomplishment and ways forward. Formulation, review, approval of the ADB annual and supplemental budget. Status of SK funds, utilization report, compliance with the SK pool, public disclosure policy or related accomplishment reports or plans. Conduct of katipunan ng kabataan, assembly or KK providing. Tinatawagan ko po dito sa harap ang ating po SK chairman, wala pong iba, ginagalang SK Vico Castro. Isang magandang araw po sa ating lahat. Unang pagbati po sa ating sangguniang barangay sa pangunguna po ng ating kapitan, Kapatid Vasconcelio. At sa aking po mga kagawad, pasensya na po at tatlo lang silang nakated at may mga pasok po yung iba. Sa ating pong DILG, si Ma'am Baby po at si Ma'am Titas. Kay Miss Jaya Gregorio po, magandang umaga po. Sa mga opisyal at ibang sektor ng ating barangay, higit sa lahat sa mga kabarangay namin masigasig na dumulong ngayong araw. Ako po si Vico Castro, SK Chairman ng Siling Bata, at buong galak kong mayatid sa inyo ang mga naging gawain ng tagumpay ng sangguniang kabataan ng ating barangay para sa ikalawang kwarta ng taong 2025. Noong buwan ng Marso, inilunsad natin ang EcoFlix to Goods program sa Barinia Ramirez Cruz National High School. Kasama po namin ang Menro sa pangunguna po ni Sir Mark Obispo. Layunin ng proyektong ito na turuan ng kabataan ng kahalagahan ng waste management sa pamamagitan ng paggawa ng eco-bricks, mga plastic na bote na pinalamanan ng non-biodegradable na basura. Ang mga kabataang aktibo sa programang ito ay nakapag-ipon ng eco-bricks na maaaring gamitin sa mga simpleng construction project bilang kapalit ng kanilang partisipasyon. Sila ay binigyan ng mga basic goods tulad ng bigas, delata, noodles at school supplies na isang simpleng hakbang tungo sa malinis na kapaligiran at responsabling kabataan. At noong April hanggang July naman po ay naging aabala ang sangguniang kabataan sa dalawang mahalagang proyekto. Una ang Liga ng Kabataan, isang sports program na naglalayong palakasin ang pisikal na kalusugan, disiplina at pagkakaisa ng kabataang atleta sa ating barangay. Nakapagpasagawa tayo ng paligsahan sa basketball at volleyball na sinalihan ng mga youth teams mula sa Proper, Pandi Village 1 at Billy Luis. Hindi lamang ito naging daan para sa masayang competition, kundi naging espasyo rin ito para sa pagtutulungan at paghubog ng sportsmanship.
Pangalawa, ang school supplies distribution sa tulong ng pondo ng SK at suporta ng barangay. Nakapamahagi tayo ng mga school supplies tulad ng notebooks, lapis, papel at iba pa. Sa mga kabatang estudyante ng ating barangay, layunin nating masigurong handa sila sa pagbabalik eskwela at mabawasan ang mga alalahanin ng mga magulang pagdating sa gastusin. At netong September hanggang October naman po, ay nakatutok tayo sa paghahanda para sa nalalapit nating cash assistance program para sa mga piling kabataan ng ating barangay. Sa kasalukuyan, sinasagawa na ang profiling at pagbubuo ng criteria upang masiguro ang transparent at maayos ang proseso ng pamamahagi. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga kabataan higit na nangangailangan. Mga estudyanteng kulang sa pagtustos o kabataang walang trabaho. Sa darating na October 26, 2025 ay maaari na po nating ipamahagi ang cash assistance. Sa kabuuan, ang mga proyektong ito ay patunay na sangguniang kabataan ay hindi lamang nakapag-organisa ng mga aktibidad, kundi kasangga sa bawat kabataan, pag-unlad at pagbabago. Kami po ay patuloy na nangangarap at nagsusumikap para sa aktibo, responsable at makakalikas na kabataan. At sa tulong at suporta ng barangay ng bawat isa sa inyo, alam namin mas marami pa tayong magagawa. Ayun lang po, maraming salamat at huwag pa kabataan sa iba. Maraming salamat po sa ating SK Chairman, SK Nico Castro. Ngayon po, tinatawagan na po natin sa ating harapan para po sa kanyang pag-uulat. Wala po iba, ang ating pong kapitan, ang ating pong punong barangay, ginagana, Cap Aldi B. Bastos. Mag-shoot po lahat. Siguro pagbasa. Wala na po siguro akong i-report kasi na-report na po nila lahat. Ang lahat po ay may karapatang magtanong kung meron po kayong nalalabuan dito po sa kanilang report. Maaari po kayo magtanong upang ito po ay ating linawin o para po malaman ng lahat kung saan po pupunta ang ating ginagawang pag-assembly ngayong araw na ito. Hindi na po ako magre-report kasi po yung mga report po nila ay kasama naman po ako nila dyan. Ano po? Ngayon po, meron lang po ako idadagdag. Siguro po ito, hindi na parte ng report to, kundi ito po ay isa sa kahilingan namin dito sa aming barangay, papunta po sa ating DILG. Hello po, Ma'am Baby. Sana po makarating kay Ma'am Jeya to. Gusto ko lang po ipaalam sa ating LG, kay Ma'am Jeya, na lagi po nating pinaiiral dito yung clearing operation na kung saan kami po ay kasama na nakikipagtulungan upang maayos natin ang trapiko at mga illegal parking dito po sa aming barangay. Subalit, ang nangyayari po ay parang wala pong ipin. Ibig sabihin, mag-clearing tayo ngayon, bukas nandyan na naman po sila. Kaya useless para lang po sa akin. Pero palagay ko, sang-ayon ng aking sanggunian dyan, sapagkat pag ginagawa po namin ang clearing operation, ay kasama po namin sila lahat. Nais ko po sana, baby, para tingin po natin ito kay LG at sa ating mga kapulisan na kung uulitin po natin ito, sana po i-dire-diretso na natin. May nakikita po akong solusyon dyan na maaari po natin magamit kasi pinatatabi lang po natin sila. Wala namang po kaangkat na kakaparusahan. Bakit hindi po natin pag-aralan sa pamamagitan ng DILG ni Manjeya at sa ating mga kapulisan na mga lahat ng mga naka-illegal parking dyan itikita na natin o kaya hindi pa naman uso dito sa atin yung clapping ba tawag nun, sir? Wala pa nun. Kung wala akong clapping, siguro pwede na i-record yung mga ayaw kasi sa nakikita ko parang pinagtatawanan lang tayo dito sa ginagawa natin na to. Useless. Ibig sabihin, walang silbi. Parang nangyayari, pinakikita lang natin sa kanila na meron tayong clearing operation na pinaiiral dito sa ating barangay, pero pagtalikod natin, diretso pa rin yung masama nilang gawain. Mang baby, pakitulungan mo ako dito, ha? Salamat po. At para naman po doon sa ating sa mga HOA, at dalawa po ang ating HOA dito, Villa Luis, at ang ating Pandi Village 1.
yung ating pong panunungkulan bilang tayo ay HOA officer, meron po tayong duties and responsibilities dyan. Sa nakikita ko lang po, ito po kasi, ang ating paglilingkod po sa ating bayan, ating barangay, ay tulong po tayo. Ang akin lang po sa parte ng barangay, during my gulo sa inyong lugar, sana po, kayo ang first line of defense dyan sa inyong barangay. Andiyan kayo, taga-taga dyan kayo. Hanggat wala pa yung mga tanod natin para responde, sana po, aksyonan nyo na. Huwag nyo na maisip. Away mag-asawa lang. Eh kung dalawa yung asawa, bigay mo na kay Pangulong Andy isa. Para walang problema. Eh biro lang po. Pero ang pinakamaganda po kasi, kung tayo magtutulungan, kung kayo ang first line of defense, papunta pa lang ang talon natin doon, meron na communication, o meron na pag-uusap, hindi na magtatagal yung gulong yan. Kung isa kasi away aso lang eh. Yung dumi ng aso, tinapon lang kayo ni Pangulong Andy, nasa Lunical Lando, away na yun. Pero wala po tayong bagay na hindi magagampanan kung hindi tayo magtutulong-tulungan. Ano ba? Doon na po sa party ng Villa Luis, saan po kayo? Paramdam po kayo. Ma'am, yung po bang HOA natin na nag-meeting po ba tayo sa inyo? Kasi kung minsan po away ng mga bata, nakikita kasi ako miyembro ng group chat ng mga tauhan ni Kagawad Marlon sa Peace and Order. Nagpupormahan pa lang yung mga bata doon na papupuntahin yung mga tanod natin. Baka naman po, sa ganun sitwasyon, lapitan nyo, pakiusapan. Pag hindi nyo kaya, tawag nyo na sa amin. Pupunta po kami. At kung hindi naman namin kaya, cancer na. Andiyan po ating mga kapulisan. Hindi po tayo pababayaan. Ang ating mga kapulis, nandito po. Araw at gabi sa ating barangay. Pero, pagka yung simpleng away lang, kayo na po ang gumawa niya. Tama ba kami, sir? Opo. Mas maganda kasi tayo tulong-tulong, di po ba? Pero, tandaan nyo, hindi nyo kailangan makipag-away, hindi nyo kailangan makipagsakitan. Hanggang makukuha sa diplomasya, kunin natin sa diplomasya. Ano ba? Nung pong teka muna, ay yung hepe. May bago po tayong radyo na binigay ngayon dyan eh. Yun. Ito po ay, di po kayo bayad dito bayad dito Maganda ito communication na ginagamit nila Kagawad Marlon at nila Hepe. Pag ako po'y nagandahan pa dito, bibigyan ko po kayo kada HOA ng isa pa. Tig-isa o tiga-tigalawa. Para lang pumapaayos ang ating paglilingkod. Antay ko lang muna, pumabayaran muna ako dito. Hindi, pero nagagandahan ako, malakas, di ba? Lahat ng diwara ng buong barangay nasasagap ni Kagawad Marlon, Tali Hepe. Kasi nakamonitor po ang ating mga polis. Nadidinig po nila kung ano ang hinaing natin o kung ano ang nangyayari sa ating barangay. Lalo na yung mga problema dumadating sa ating barangay. Nakamonitor po sila. Yun lang po kaganda. Kalakpang po natin ating mga polisan. Kapamuna po nating Hepe Rivera. Ano po? Ayan niyo po. Baka hindi po matapos yung taon na to. Magbibigay po ako ng radyo sa inyo sa Pandibilid at saka po sa Villa Luis. Para dire-diretso po ating komunikasyon, alam po natin lahat ang diwara sa ating barangay. Doon naman po, dumako naman po tayo dito sa... Alam niyo naman po yung the big one. Ako po yun. Matangkad. Joke lang. Ito po tinatawan-tawanan lang po natin. Pero ito po ay maaaring maganap sa ating lugar. Kasama po tayo sa fault line. Noong nakarang araw po, nandiyan po kami sa high school. At tinignan po natin kung ano ang pagkahanda na kailangan natin pagdating ng lindol. Sa ngayon po, wala tayong gawin kundi magdasal na lang, huwag nang tumama dito sa ating lugar ito. Sana nga, at yun naman lagi natin dinadasal. Pero kung sakali, huwag naman. Sana handa po tayo lahat. Kasi po, yung paghahanda, unang-una po yung mga bata, hindi walang pasok. Hirapin na walang pasok para isang uri po ng paghahanda yun. Pero sa akin po, na nandito sa barangay, kailangan po natin na may paghahanda. Ano ba ang paghahanda na pwede natin gawin yan?
magkatay ng manok, magkatay ng baboy. Guys, gagawa po tayo ng isang mga gawain na maaaring ipagmalaki ng ating mga kabarangay. Ano po? Ngayon po, pwede po kayong magtanong. Baka meron, sabi ko nga, baka kayo may nalalabuan sa inyo. Meron kayo kung malaman pa. Libre po ang tanong. Libre din po ang sagot. Bawal lang po ang nakasimangot. Alado. Huwag lang po mahina ang sabat para si Consuelo Jose. Si Consuelo Jose, kahit kala niya pasahe, yung 1,000 lang. Pero pagdating ng million, sisira na siya doon. Ayun po. Yung ating po mga NGO na narito. Yes. Ay, sige. Kung wala na po kayong tanong, siguro po, tuloy po natin yung programa. Ibigay ko po ang ating mikropono sa ating sekretarya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa Majing Kapitan, Kap Aldi. Ngayon po, magbibigay mensahe po sa atin ang representante po ng ating kapulisan. Wala po iba, si Police Captain Janjan A. Tenoria. Ito po. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa ating buting kapitan. Police Captain Janjan Tenoria, representative po ng ating Hebe dahil si Hebe po ay nasa region ngayon. May inatin natin pong mahalagang meeting. Anyway, hindi ko na po patagalin. Nagpapasalamat lang po ako sa tulong ng binibigay ng bawat barangay, lalo na po ng inyong barangay, Siling Bata, sa pag-maintain po ng peace and order. Alam niyo po, napakahalagang aspeto yung peace and order dahil doon po tayo aasenso. No? So naniniwala po kami doon. Kaya naman sa hashtag ng PNP ngayon, yung bagong PNP sa bagong Pilipinas, serbisyong tapat, mabilis at nararamdaman. So hindi po kami makakapag-serbisyo sa inyo ng mabilis kung hindi po kayo makikipag-cooperate sa amin. No? Dahil unang-una sa lahat, ilan pa lang nakikita kong mga matatanda rito na tulad ko eh. Kasi di ba sa pelikula natin napapansin nyo, bakit laging huli ang pulis? Yeah. So kasi hindi naman po kami Diyos para alam namin yung nangyayari doon. No? So kung wala po kayong cooperation sa amin, hindi nyo po i-inform. Kaya po, napaka-palad po natin dahil meron tayo ng PTT, tawag namin, post to talk. Yan po ang pinakamabilis na communication natin para malaman namin yung nangyayari sa lugar po ninyo. At yan po ay nakapaloob sa 911 project natin sa national government. So, although yun po yung programa ng PNP, call 911 pag may emergency. So, mas prefer ko po na tumawag na lang po kayo sa hotline namin. Kasi ibababa rin naman po yun dito sa amin. Pag tumawag kayo ng 911, ibababa sa amin. Yung span ng seconds, minutes, napakalaking agwat na po nun para hindi na po kami makapag-provide sa inyo ng servisyo na inaasahan nyo po tungkol sa amin. And with regards po doon, kung mabigyan nyo lang pa mo ng sa road clearing, actually napakagandang yan. At isa rin po yan sa mandato namin na makipag-cooperate sa road clearing ng DILG. So siguro advice ko na lang po, kung wala pa naman po kayong ginagawa with regards po doon sa ordinance, siguro po mas maganda po kung mag-write po tayo ng ordinance. Kasama na doon po yung mga penalty doon sa mga magbabayad na mahuhuli natin para yung sinasabi po nating ibil, may implement po natin. So, meron na po in-apply ang ating LD, DILG. Actually, ginagawa na po namin, kami huli na-clearing dito kasama namin ang police, saka ang municipal ba? Kasi, ang problema sir, ano lang pakikatao lang, kasama natin police. Tama po. Tama po. Yan po kasi yung naging problem. Nung dati sa Bubabay po kami, yan po talaga yung problema. Yung DILG lang po kasi is nakabase lang po dun sa ating circular. May circular po sila eh. So, ibig po pong sabihin, kailangan po meron tayong counterpart doon sa circular na yon na ordinance para yun po ma-implement natin in relation po dun sa circular ng DILG. Kasi pwede naman mag-issue ng ticket siya dahil illegal parking. Actually po, yun po talaga yun. Hindi, yun ko po sabihin kasi nakita ko po yung concern niyo po na talagang, kasi alam niyo po mga kababayan, kabarangay, napakaganda po nun yung road clearing na yun kasi
hindi lang dahil mawawalang obstruction sa kalsada, kundi may papakita po ng barangay natin kung gaano tayo kadisiplina. Yun po yun. Actually, yun po talaga ang pinaka-importante doon. Kung gaano po kadisiplina yung barangay natin. Ang ating barangay, sila naman po ay hindi gumagawa ng kanilang action na lapat o hindi dapat. No? Yung road clearing po is matagal na po yan. So tayo bilang isang mabuting mamamayan, mandato po natin sumunod sa batas. No? Huwag tayong magbebet ng batas. Hindi po tayo low bender. Wala pong ganon. So yung batas po, ginawa po yan para sundin po natin. Para may pakita kung gaano po tayo kadisiplinan. And yun lang. And isa pa po, yung isa sa sinasabi nila, yung isang ordinance regarding dun sa minors. Napakaganda po nun. Actually, baka hindi nyo po alam o baka hindi po sinasabi ng mga ating mga riders yung ating mga rider at age. Yeah, marami po tayo nakikita dyan sa Facebook. Kapakala ng riders ang sinasabi. Pero hindi po nila sinasabi lahat. Ang pagdadrive po ng isang minor de edad is bawal na bawal. Labag po sa batas. May criminal offense po yan. Ngayon po, kung hindi nyo po alam at hindi nila sinasabi, may isang buwang pagkakakulong po yan. And hindi lang po yung, remember po ito hindi lang po yung nag-drive ang may kasalanan doon. Meron pong legal obligation ang mga magulang. Pasok po kayo doon sa tinatawag nating special protection for minor. Meron po kayong obligation doon. Kapag pinabayaan niyo yung anak niyo na mag-drive ng walang lisensya, lalong minor de edad. Dahil ang minor de edad dapat nasa po natin yan. Nasa tabang pag-iingat po natin yan. So, hindi. Opo. Meron po. Ito po masingit ko na lang din. Yung sinasabi nilang minor ka naman anak, wala ka naman pananagutan. Tama po doon, pero meron tayong obligation. Yun po ay tinatawag na exempted sa criminal obligation ng bata, pero ang magulang hindi exempted sa, nakalimutan ko na, pagdating sa punishment, sa fines, sa magulang po ang kakasuhan. Actually, hindi lang po natin ini-implement dahil maraming, ewan ko ba dito sa ating ibang mambabatas, maraming nagsasabi na i-implement ang batas, pero pag ini-implement ang batas, sabi magkaroon ng humanitarian consideration. No? So, hindi namin malaman bilang law enforcer, saan po kami lulugar. Katulad na lang po ng isa sa mga pinaka parang highlight ng ating yung open muffler. Remember niyo po yun? Kayo po ba isa sa mga nabibiktima noon o na nabubulahaw? Diba? Ang sabi nila, mali daw ang pagpapatupad namin ng batas. Pero ang sabi ng batas, bawal ang modified. Doon pa lang po tayo sa modified in-open pipe pa. Diba? So ngayon, nung in-implement natin, kami yung parang lalagay sa balat ng alanganin. Bakit daw napakahigpit namin binili naman daw yon. Ang atin naman doon, wala naman pong masama sa magbenta, sa bumili. Ang masama lang yung gamitin mo. Dahil pasok po yan doon sa anti-noise and pollution law. May batas po tayo doon, pero wala namang batas na nagpabawal na ibenta mo yun dahil meron naman tayong mga regulated na motor show Doon po lang talaga ginagamit yun. Para dun sa mga nagmumotor na mahilig sa para lang maintindihan po natin. Kasi mahirap naman po na kami patupad lang ng batas, kami pa yung naiipit sa batas. Di ba? May mga lawmakers na ganyan. Kilala niyo yun, hindi ko napapangalanan. No? Naging lawmakers pero wala siyang ginawa para sabihin niya tama dapat yung ginawa. Lagi niya sinasabi mali ang pagpapatupad namin ng batas pero wala siyang ginawa nung time niya para ayusin namin yung mali. Diba? So parang, saan kami lulugar? Yeah. So anyway, marami pong salamat muli at patuloy po namin hinihingi ang inyong suporta para patuloy po na maging maayos yung peace and order natin sa bayan ng Pantin. Nakakatuwa pong sabihin, although siguro may mga cases na hindi nakakarating sa amin dahil siguro yun nga, naayos agad. Katulad nung sinabi ni Kapitan,